Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. Ngayong gabi ay may overtime ako at naisipan kong gawa ng video ito. Ito ay medyo matagal ng comment ni Kabayan. Ito si Kabayan ay nag-training na sa DMW ng 5 days. At tapos na siya at nagkaroon na rin siya ng CCBI, yung working visa. At ito si Kabayan ay siguro mga next month ay nandito na rin sa South Korea. Ito yung yung nagtanong-tanong siya sa DMW, sa Proctor. Ito yung sabi niya, information na rin to para doon sa mga naghihintay ng employer at doon sa mga EPS aspirant na mga nag-aaral pa lang ng Korean language. Ito, basahin natin. Sabi sa akin ng Proctor, parang yung HRD Korea yung nagpapatong sa mga naunang KLT. HRD Korea pala yung nagpapatong dito sa Korea, nandito sa Korea, no? Kasi sabi raw nasa 8K pa yung taong pagpipilian. May nagtanong din sa akin dati na kung ilan pa raw yung pagpipilian na KLT 21, KLT 22 at KLT 23. Kaso wala akong mahanap na information. Ngayon ito si Kabayan nagtanong sa DMW. At ang sabi nga ay 8K pa kayong pamimilian. Halo-halo na kayo. KLT 21, KLT 22 at KLT 23. Pagpipilian. Nagsabi na rin raw yung mga DMW na kung pwedeng unahin yung KLT 21 muna. Ayun. Parang nakiusap yung DMW kasi nga yung mga KLT 21 ay sila yung mga unang nakapasa sa EPS topic exam at nagkaroon ng approval. Parang sinasuggest ng DMW na kung pwede kasi matatagal na naghihintay ng employer yung KLT 21, parang nakiusap sa HRD Korea dito sa Korea na unahin yung KLT 21. Ang kaso unahin yung mga KLT 21 muna bago KLT 22 at KLT 23, pero parang sa sobrang dami at sa sobrang liit ng kuta ng Korea kaya di lahat ng KLT 21 ay makukuha, pero for sure ay medyo marami makukuha dun sa KLT 22. Yon, nagkahalo-halo na pala. Ay siguro nahihirapan ng piliin ng piliin ng HRD Korea kung sino yung mga KLT 21 kasi nagkahalo-halo na. Yun na nga yung sinasabi ko dati na nagkakahalo-halo na. Kung sino na lang yung maisalang sa pamimilian, wala na silang pakialam kung matagal nang naghihintay ng employer or hindi yung mga isasalang nila sa pamimilian. Yung iba nga ay 0 GMC ayun. Yun naman pala. Talagang walang dito ang DMW. Talagang hindi natin dapat sisihin ng DMW. Kita nyo naman, di ba? Na ang DMW pa mismo ang nagsasuggest na kung pwede unahin yung mga KLT 21, kaso HRD Korea talaga ang masusunod. Ito, information dun sa mga bagong nag-aaral ng Korean language kasi ginawan ko rin ito dati ng content na tataasan ang score sa EPS topic exam at dadagdagan yung mga tanong sa skill test. Ito, itinanong din ito ni Kabayan. Maraming salamat Kabayan, at nabigyan mo kami ng information tungkol sa mga naghihintay ng employer at dun sa mga mag-aaral pa lang ng Korean language. Salamat Kabayan. Also sa exam raw ay tataasan raw yung points ng 1 point. 1 points lang naman pala ang itataas mga Kabayan, pero hindi natin alam, baka 2 points or 3 points. Malamang nga 1 points lang yung idagdag sa EPS topic exam sa passing grade. Nung nakaraan ay 22 ang passing grade. Kung di ako nagkakamali, baka gawin ngayon na 23 o 24 yung passing grade. Pero kayang-kaya pa rin naman. Kunting push pa sa pag-aaral mga Kabayan, kayang-kaya nyo to. At 1.0 over the 5 years, yun. Over the 5 years, so sa mga KLT 28 or 29 ay nasa 27 na ang passing grade, malamang. At tataas talaga yan mga Kabayan. Habang dumadaan ng mga taon, tataas talaga at tataas yung passing grade kasi marami na rin kasi yung mga nag-aaral ng Korean language. Yes, dadagdagan na rin nila yung point na kailangan sa skill test. Ayun.
Kaya kunting sipag pa sa pag-aaral mga kabayan, kayang-kaya pa yan. Kahit dagdagan ng 1 points o 2 points yung EPS topic exam. Kaso pagdating sa skill test, alam nyo mga kabayan, kahit pumasa kayo sa EPS topic exam, pagdating sa skill test at hindi niyo nakuha yung passing grade sa skill test, ay back to zero kayo. Mababaliwala yung exam ninyo kahit pumasa kayo. Pag pumasa kayo sa exam, tapos pagdating sa skill test ay bumagsak kayo, hindi nyo na kuha yung passing grade sa skill test, back to zero kayo. Baliwala yung exam ninyo. Kaya galingan nyo sa exam, tapos galingan nyo rin sa skill test. Nabanggit nga dito na maliit lang daw yung quota ng Korea. Kasi naglabas na yung mayroon ng balita dito, nagawan ko na rin na video yun, na ang quota nga ay nasa 15K at ang lumalabas sa manufacturing na isi-select ay 11,500. Pero ang sinabi dun sa DMW, yung nagtanong si kabayan na maliit daw yung quota, malalaman natin yan pagdating ng seleksyon kung ilan ba talaga yung kukuhanin. Basta tiyaga lang kayo sa paghihintay mga kabayan, dadating din yan. May overtime ako ngayon. Nandito ako sa maganda mga kabayan kapag pag may mga dahon na yung mga puno, pag yung winter walang dahon yung mga yan, pero ngayon ang ganda na malinis talaga. Kaya nauwili rin akong tumambay dito kahit may overtime, kahit nagbabantay lang. Diyan lang ako paupo-upo. Yan. Puntahan natin yung bisitahin ko yung yung GPS ko. Yan, ang binabantayan ko ngayon mga kabayan ng GPS. Isa lang to. Nag-umpisa ako ng alas 6, tapos niyan na alas 9. 3 hours overtime.